Ikinasa ng COMELEC ang malawakang Oplan Baklas ngayong araw, kasabay ng pagsisimula ng local campaign period. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Napuno ng iligal na campaign materials ang truck ng MMDA sa Tayuman sa lungsod ng Maynila. Bahagi ito ng Oplan Grand Baklas na naglalayong alisin ang mga campaign materials na lumabag sa mga panuntunan ng COMELEC. Ito rin kasi ang unang araw ng kampanya ng mga lokal na kandidato para sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, matagal na lang itong hinintay dahil noon ay mga aspirant pa lamang ang mga politiko. Ngunit ngayon ay opisyal na silang kandidato na kailangang sumunod sa mga alituntunin ng ahensya. Ang mga nabaklas sa campaign posters ay idodonate sa Bureau of Jail Management and Penology para ma-recycle. Simula bukas magpapadala na ng sulat ang COMELEC sa mga kandidato upang ipabaklas ang kanilang campaign materials na nakalagay sa maling lugar. Kung hindi pa rin sumunod makalipas ang 3 araw, magpapalabas ang COMELEC ng show cause order. Maaaring humantong ito sa pagkakadiskwalipika o election offense na may kaukulang parusang pagkakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Sana po matrain nyo muna yung mga nagkakabit kung saan ang tamang lagayan, ano ang dapat na paglalagyan, ano ang size ng mga campaign materials na ilalagay. Kasi nga po, basta pinabayaan natin, talagang ilalagay yan kahit saan. Sa mga magkakabit naman ng poster sa private property, pinapayo ng COMELEC na limitahan ito sa 2x3 meters at gumamit ng environmental friendly materials. Hinikayat naman ng COMELEC ang publiko na i-report ang mga illegal na campaign materials na may kita sa kanilang mga lugar. Mahigpit ng babantayan ng COMELEC ang airtime o mga advertisement ng 44,000 kandidato sa telebisyon, radyo, dyaryo at maging sa social media upang matiyak na maisasama ito sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Kasi sa unang araw pa lang may gasto sila. Yan ba ay nai-report? Yan bang mga donasyon ay naisama? Yan bang mga ginastos ay naisama? May natira ba? At yan bang natira binayaran ng income tax sa ating BIR? Nagpaalala ang MMDA na hindi sila magbibigay ng permit para sa motorcade sa mga kalsada na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon tuwing weekdays upang maiwasan ang pagbigat ng trapiko. Papayagan lamang ang motorcade tuwing weekends at holidays. Itinaas naman ng Philippine National Police sa heightened alert status ang kanilang hanay upang matiyak ang seguridad sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Sa Maynila, maagang nagsimba si Mayor Hani Lacuna kasama ang kanyang mga kapartido sa Our Lady of Fatima Church sa Bacood, Santa Mesa. Nag-motorcade naman si Isko Moreno sa Road 10 kasama ang kanyang mga kapartido.